fever sa dengue. But in dengue, it's high-grade fever siya, Doc. But again, pwede siyang ma-modify kasi nga yung parents nagbibigay na ng paracetamol for the fever. So yun yung mga common siya, Doc, na during this time, hindi mo siya ma-differentiate kung ito ba ay dengue or kung ito ba ay other infection caused by other viruses, Doc. Hey everyone, I'm Dr. Christine Albakiat, and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you, mom and dad, and give you the confidence to raise happy and healthy kids. So, my guest for today is a colleague and a good friend. Her name is Dr. Nori Jane Arok. She is a board certified pediatric infectious disease expert and she practices in Isabela. She lives in Isabela currently. And she is part of the Dengue Integrated Program of the Philippine Pediatric Society. She's a wonderful resource. I ask her a lot of questions on really complicated and challenging infectious disease conditions that I encounter in my practice and with our other colleagues who work with her as well. So join me as we welcome Dr. Nori Jane Arok. Hi! Hi, Doc Hello, Jane. Doc. Hi, Doc. Hi sa lahat ng subscribers and viewers mo ng YouTube channel mo, Doc. Hello! All right. So dengue is, well, it's almost all year round for us here in the Philippines. And a lot, pag nalaman ng magulang na dengue, parang kinakabahan na, nakakatakot na talaga eh. So, Doc, what are the common symptoms of dengue para alam ng mga parents po? Mm. Sige. So, Doc, since ang dengue fever, ano siya, it's a viral infection siya, Doc, no, caused by a dengue virus. So, mostly, ang mga common symptoms niya, Doc, mga non-specific din, no? Mga Mhm. um, makikita mo itong mga symptoms sa other viral illnesses, doc. So, mga unang stage, doc, like for example, fever, headache, tapos yung tawag nila doon, yung pananakit ng back sa eyes, tapos Mhm. pananakit ng joints, yung iba, doc, may vomiting, nagsusuka, yung iba naman, doc, ay yung may mga rashes, early stage, doc. May mga rashes lang dito sa face tapos mawawala siya. Minsan naman, doc, yung mga kalamnan, masakit lang, ganun siya, doc. Yung mga common symptoms siya, doc. Pero sa dengue kasi, doc, kung hindi lang siya nabigyan ng antipyretics or paracetamol, usually ang fever sa dengue, doc, high-grade fever siya, 40. Pero Aha. since 'di ba nag self-medicate na yung parents, doc, tsaka pa nila i-consult sa atin. Kaya hindi natin makikita yung makukuha, mare-record natin yung 40 degrees, 39 to 40 degrees na um, fever sa dengue. But in dengue, it's high-grade fever siya, doc. But again, pwede siyang ma-modify kasi nga yung parents nagbibigay na ng paracetamol for the fever. So yun yung mga common siya, doc, na during this time, hindi mo siya ma-differentiate kung ito ba ay dengue or kung ito ba ay other infection caused by other viruses, doc. So, is it safe to say, Doc, na minsan sa simula parang trangkaso lang siya? Yes, yes, Doc. Parang ganun lang din siya. Pero Oo. however, ang ano sa dengue dito, Doc, kasi minsan hindi siya nawawala. Like for example, Doc, 2 days na matamlay pa din si patient, si baby, or nagbibigay naman siya ng paracetamol, pero hindi pa din nawawala yung fever, pabalik-balik pa din. Magdududa ka na, Doc. Okay. Baka, oo, kasi nga, Doc, especially now na rainy seasons na, Doc. Nasabi mo nga kanina, Doc, no, na whole year round ang dengue, may mga kaso talaga. Pero lalong tumataas ang kaso ng dengue, Doc, pag ito, especially, Doc, mga rainy seasons sa June, July, paano na, Doc, yan? Yun. So, parang, isa sa mga isipin natin, ako, baka dengue ito, yun.
Okay, so mas magsususpect tayo, Doc, kung high grade ang fever or ibig sabihin ni Mm, Doc, no, Doc Jane, mataas talaga yung 39, mm. 40, na pwedeng, sabi mo, Doc, hindi minsan makikita din ng parents kung round the clock silang nagbibigay ng Opo, paracetamol. oo, tama, Doc. Mm. Doc Jane, thank you so much. Thank you for sharing your knowledge. So much information na na-tackle natin. Thank you for giving us your You're time. welcome, Doc. Okay, My Doc pleasure, Jean. Doc. Ay, my pleasure pa. Yeah. Doc Jean, for those na gustong ma-reach, magpa-consult sa'yo, how can parents reach you? Mm. So, yung clinic ko, Doc, dito lang sa Santiago City, Doc. I have clinic in Calang every Friday, Doc, 9 to 12. Tapos sa De Vera naman, every Thursday, 2 to 4 naman siya, Doc. Mm-mm. Yun na ang clinic ko, Doc. And she's also a consultant at Southern Isabela Medical Center. Mm. Yeah. Oo, Doc. Pwede yung residente matanungin, Doc, tapos i-refer sa akin, Doc. Okay. Doc Jane, thank you so much. You're welcome, Doc. I hope may natutunan yung mga listeners, mga viewers natin sa episode na ito, Doc.